Episode 1. Ang mga pangarap ni Emma. Sa isang maliit na barangay sa bundok ng Iloilo lumaki si Emma, ang pangalawa sa 7 magkakapatid. Maaga silang nangulila sa kanilang ama matapos itong mahulog mula sa puno ng niyog sa gitna ng isang masamang panahon. Isang sigaw, isang malakas na kalabog, at isang gabing hindi na nila malilimutan. Mula noon, ang kinabukasan nilang magkakapatid ay tila lumabo. Nakikisaka lang ang pamilya nila sa bukid, at kung minsan, kahit anong sikap ng kanilang ina, halos wala rin silang maiuwing bigas. Pero malaki ang pangarap ni Emma. Gusto niyang makatapos ng kolehiyo, gusto niyang makaahon, gusto niyang madala ang pamilya niya sa mas maayos na buhay, ngunit hindi na sila kaya pang pag-aralin ng nanay nila. Isang umaga, habang kinakayod ang kawayan para gawing panggatong, sinabi ng ina niya, "Anak, kung pwede ko lang talagang pag-aralin kayong lahat, pero wala na tayong maaasahan dito. Kung makakapag-Maynila ka, baka doon ka magkatsansa." At doon nagsimula ang kwento ni Emma. Luwas sa Maynila, mag-isa siyang bumiyahe papuntang Maynila, hindi man lang nakapagkolehiyo, kundi upang mangasawa muna ng pangarap, kahit katulong pa ang trabaho. Nakapag-apply siya sa isang pamilya sa Mandaluyong. Mabait naman ang amo, si Aling Norma, 60 anyos na suplada, pero hindi nang mamaltrato. At ang anak nitong si Katrina, isang teenager na makulit at madalas utusan siya kahit hindi naman kailangan. Sa unang buwan, kontento si Emma. Marunong siya sa gawaing bahay, mabilis siyang matuto at masipag siya. Pero isang hapon, nakatanggap siya ng sulat mula sa Iloilo. Binuksan niya iyon habang nakaupo sa gilid ng kama sa maliit niyang kwarto sa rooftop. Nakasulat sa maliliit at nanginginig na letra ng nanay niya. "Emma, anak, pasensya ka na kung ito na naman ang isusulat ko. Wala na namang laman ang bigasan. Si Bunso, 2 araw ng lugaw lang ang kinakain. Kung may maipapadala ka, kahit kaunti lang, malaking tulong na. Si kuya mo, hindi na naman nakapasok. Wala siyang pamasage. Si ate mo, iniinda na lang ang sakit ng ngipin kasi wala tayong pambili ng gamot. Huwag mong isipin na kinakalimutan ko ang pangarap mo. Pero anak, pasensya ha, kailangan ka namin." At doon nagsimulang gumuho ang pangarap ni Emma. 1,000 rito, 2,000 roon, hanggang sa lahat ng sinasahod niya ay napupunta sa probinsya. Gusto niya sanang mag-ipon para makapag-aral, kahit vocational man lang, pero paano? Kapag tumigil siya sa pagpapadala, sino ang kakain? Sino ang gagamot sa kapatid niyang may lagnat? Sino ang mag-aaral? At iyon ang nakakainis. Walang konsiderasyon ang buhay. Kahit magsunog ka ng oras sa Maynila, may obligasyon ka pa rin sa probinsya. Si Mardo isang gabi ng Sabado, habang bumibili siya ng ulam sa karinderya sa kanto, nakilala niya si Mardo, isang lalaking nasa mid-20s, may matatamis na ngiting kay dalas niyang tignan-tignan ng palihim. Magaang kasama si Mardo, marunong siyang magpatawa, marunong makinig. At higit sa lahat, ramdam ni Emma na hindi siya katulad ng mga kalalakihang manloloko sa baryo. "Alam ko na ang mundo," wika ni Emma minsan habang nakasandal sa balikat ni Mardo. "Hindi ako basta-basta maloloko," tumawa si Mardo. "Hindi rin kita lolokohin." At naniwala si Emma. Sa wakas, may parte ng buhay niya na masaya. 1 taon pagkaraan tumagal ang relasyon nila. Umuuwi si Mardo sa inuupahang kwarto ni Emma tuwing day off niya. Para silang mag-asawa. At nangyari ang dapat hindi muna mangyari. Pero dahil mahal nila ang isa't isa, hinayaan na nila. Hanggang isang araw, ang pitaka. Habang nasa trabaho si Mardo, naiwan nito ang pitaka sa mesa. Naglinis si Emma, nag-ayos, at nang mapansin ang pitaka, may kung anong kutob ang nagtulak sa kanya. Binuksan niya yon. May larawan ng isang babaeng kaedaran niya, nasa early 20, at isang larawan ng batang babae na mga 3 taong gulang. Mahaba ang pilik mata. Magkakahawig sila. Nanlamig si Emma. Parang may humigop sa kaluluwa niya. Paglabas ni Mardo mula sa banyo, hindi niya napigilang magtanong, "Mardo, sino sila?" Natigilan ang lalaki. Unti-unting nag-iba ang mukha nito. Mula sa lambing tungo sa pag-iwas. Hinablot ang pitaka. Isinuot ang tsinelas. Kinuha ang bag. "Malayong kamag-anak."
Yun lang ang sinabi niya bago diretsong lumabas ng kwarto. Ni hindi man lang siya tiningnan muli at hindi na ito nagpakita ng ilang araw. Ang pregnancy test, lumipas ang 3 linggo. Hindi pa rin bumabalik si Mardo, hindi rin sumasagot sa text. At napansin ni Emma, 2 buwan na siyang walang dalaw. Kinabahan siya. Napaupo. Napayuko. Napahawak sa tiyan. Kinabukasan, bumili siya ng pregnancy test. Sa maliit na banyo ng kwartong inuupahan niya, nanginginig ang kamay niyang inilapat ang test sa ibabaw ng lababo. 1 minuto, 2, 3, at dahan-dahang lumitaw ang 2 malinaw na guhit. Positive. Tumulo ang luha ni Emma, hindi pa man niya alam kung luha iyon ng takot, panghihinayang, o hiya. Habang yakap ang pregnancy test, bumulong siya sa sarili. Paano na ang pangarap ko? Episode 1, Quara End. Para mapanood ang episode 2, pindutin ang link sa itaas. At kung gusto mo ng mga totoong kwento ng buhay, subscribe na.